Kahit lumampas na sa edad na 60, marami sa ating mga Ginoo ang nananatiling tapat sa mga nakasanayang gawin na tila bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Isa na rito ang paraan ng paghahanap ng pansariling ginhawa na ginagawa na natin sa loob ng maraming dekada. Marami sa inyo ang naniniwala na ito ay isang natural na tugon ng katawan at isang payak na paraan ng pagpapahinga. May ilan pa nga naniniwala na kung hindi ito ilalabas, ang katawan ay bibigat, magiging balisa, at maaari pang pagmulan ng karamdaman. Sa isang banda, hindi naman ganap na mali ang kaisipang iyon. Ang pagnanasang pisikal ay bahagi ng ating kalusugan, at ang makaramdam ng pangangailangan para sa ginhawa ay hindi isang bagay na dapat ikahiya. Ngunit, bilang isang eksperto, nais kong bigang diin sa mga Ginoong nasa edad 60, pataas na ang ating katawan sa yugtong ito ay hindi na gumagana sa paraang katulad noong tayo ay nasa edad 30 o 40 pa lamang. At kung ipagpapatuloy natin ang lumang gawin na nagmamadali, gumagamit ng labis na lakas at mabilis na naghahangad ng resulta, ang tila inosenteng ugali ito ay maaaring tahimik na nagbibigay ng matinding presyon sa inyong prostate, sa daluyan ng ihi, at sa inyong pangmatagalang kalusugan. Ako ay isang doktor na nagdadalubhasa sa kalusugan ng kalalakihan. Sa mahigit 20 taon ng aking panggagamot, ang pangunahing inaalala ko ay hindi kung may pagnanasa pa ang isang may edad na lalaki o wala. Ang mas mahalaga ay kung paano nila pinakikitunguhan ang kanilang sariling katawan. Marami akong pasyente na matatalino, bihasa sa buhay, at may matatag na karera at pamilya. Ngunit, marami rin sa kanila ang hindi namamalayang sinasaktan na pala ang kanilang sarili dahil sa mga nakasanayang gawi mula pa noong kabataan. Ang nakakalungkot ay marami ang hindi nakakaunawa nito hanggang sa lumitaw na ang mga hindi magandang sintomas. Lumalapit sila sa akin dahil ang daloy ng kanilang ihi ay humina. May bahagyang hapdi tuwing umiihi, mas madalas na paggising sa gabi, bigat sa ibabang bahagi ng tiyan, kirot sa balakang, o kaya naman ay humina ang bugso at nabawasan ang nararamdamang ginhawa. Ang iba ay nababahala dahil sa biglaang panghihina ng kanilang kakayahan. Kapag nangyari ito, natural lamang na makaramdam ng pag-aalala. Marami ang nagsisisi at iniisip na sila ay matanda na, kaya agad na naghahanap ng mga supplement o gamot. Ngunit kadalasan, ang ugat ng problema ay napakasimple lamang. Ang lumang paraan ng paghahanap ng ginhawa ay hindi na angkop sa kasalukuyang edad. Noong tayo ay bata pa, ang kakayahan ng katawan na bumalik sa dati ay kamangha-mangha. Ang ating mga ugat ay nababaluktot, malakas ang daloy ng dugo, sensitibo ang sistema ng nerbiyos, sapat ang testosterone, at malusog ang prostate. Kahit maging mabilis o agresibo man tayo noon, kaya itong tiisin ng katawan at madaling bumabalik ang balanse. Ngunit paglampas ng 60 taon, ang lahat ay tahimik na nagbabago. Ang prostate ay natural na lumalaki kasabay ng pagtanda. Ang antas ng testosterone ay unti-unting bumababa, kaya ang pagnanasa ay nagiging pabago-bago at mas mabagal ang oras para makabawi ang katawan. Ang maliliit na ugat sa ating masilang bahagi ay nawawala ng dating tibay, kaya mas mabagal ng dumi na daloy ang dugo papasok at mas mabilis ng lumalabas. Maging ang mga nerbiyos ay nagiging mas mapili, hindi na sila gaanong tumutugon sa mahinang ugnayan, ngunit madali namang maapektuhan ng stress. Sa ganitong kalagayan, kung pipilitin pa rin nating gumamit ng labis na lakas o bilis para nating pinatatakbo ang isang lumang makina sa pinakamataas nitong kapasidad ng sapilitan. Maaring umandar ang makina, ngunit ang kapalit ito ay mas mabilis na pagkasira, mas madalas na pagtirik at kung minsan, bigla ang paghinto. Marami na akong nakatagpo na may ganitong karanasan. Sasabihin nila, dati naman ay ayos lang, pero nitong mga huling buwan ay naging magulo na. May mga nagsasabing hindi na nagtatagal ang kanilang kakayahan, o kaya naman ay hindi na ganoon kalalim ang nararamdamang ginhawa. Ang iba naman ay nakakaramdam ng matinding pagod at panghihina pagkatapos, na tila nawalan sila ng enerhiya para sa buong araw. May mga nakakaranas din ng bigat sa puson na umaabot hanggang sa balakang. Karamihan ay hindi naiisip na may kinalaman ang kanilang paraan ng pagpapagaan ng sarili sa mga sintomas na ito.
Iniisip nila na bahagi lang ito ng pagtanda o natural na sakit. Ngunit kapag tinitignan ko ang kanilang mga gawe, doon nila napagtatanto na ginagamitan pa rin nila ito ng bilis at diin. At kung minsan ay pinipilit kahit hindi pa handa ang katawan. Ang nais kong maunawaan ninyo ay hindi masama ang paghahanap ng pansariling ginhawa. Kung gagawin ito ng tama, makakatulong ito sa pagbabawas ng stress, pagpapabuti ng tulog, maayos na daloy ng dugo, at pagpapanatili ng sigla. Ang problema ay kung paano ito ginagawa. Sa edad na 60 pataas, ang maling paraan ay maaring magdulot ng pamamaga, pagbagal ng sirkulasyon sa balakang, at pagtaas ng presyon sa prostate at daluyan ng ihi. Ang dapat sana ay pakiramdam ng ginhawa, ay nagiging pakiramdam ng pagod at bigat. Para itong pangtakbo ng mabilis o pagbubuhat ng napakabigat na bakal sa edad na 70, sa halip na maging pagsasanay, nagiging sanhi ito ng pinsala sa mga kasukasuan, puso at nerbiyos. Hindi ipinagbabawal ang pagkilos, ngunit kailangan itong gawin ng mas masuyo, mas banayad, at naaayon sa kasalukuyang lakas ng inyong katawan. Sa aking klinika, madalas akong makakita ng 4 na maling gawi na nagiging tahimik na tagasira sa kalusugan ng mga lalaki. Ang unang gawi ay ang sobrang paghihigpit ng kamay at pagtutok lamang sa isang bahagi. Marami ang nag-aakal ang kailangan ng matinding diin at bilis para makaramdam. Ngunit ang maseselang bahagi ay puno ng nerbiyos. Ang sobrang diin ay nagpapamanhid sa mga nerbiyos na ito sa katagalan. Ang resulta ay, kailangan ng mas matinding lakas para makaramdam hanggang sa mawala na ang tunay na sigla. Maaari rin ito maging hadlang sa relasyon sa inyong kabiyak dahil ang inyong katawan ay nasanay na sa agresibong paraan na hindi naman karaniwan sa isang masuyong pagsasama. Pangalawa, ang pagpilit na matapos kahit hindi pa sapat ang pagnanasa. Ginagawa ito ng ilan dahil lamang sa nakasanayan o dahil sa takot na baka magkasakit kung hindi ilalabas. Kapag pinilit ang katawan habang hindi pa ito handa, ang prostate ay kailangang dumaan sa matinding kontraksyon ng walang sapat na paghahanda. Ang resulta ay kirot o pitik sa bandang puson at singit. Ito ay hudyat na ang prostate at balakang ay nakaranas ng biglaang puwersa. Sa katagalan, mas mahihirapan ang katawan na makabawi, hihina ang pagnanasa, at ang bawat karanasan ay magiging negatibo. Pang-atlo, ang paggamit ng iisang paraan at iisang bahagi lamang sa loob ng maraming taon. Ang ating utak ay madaling magsawa sa paulit-ulit na senyales. Kapag iisang paraan lang ang ginagawa ninyo, humihina ang pagtugon ng utak at ng mga nerbiyos. Dito nagsisimula ang paghahanap ng mas matinding paraan na mapanganib na para sa inyong edad. Ang sistema ng nerbiyos ay nagiging depende sa malakas na ugnayan at hindi na tumutugon sa malumanay at natural na haplos. Pang-apat, ang ganap na pagbalewala sa bahagi sa pagitan ng bayag at puwit o ang perineum. Marami ang nakakalimot na ang prostate ay nasa loob at malapit sa bahaging ito. Ang bahaging ito ay ang sentro na sumusuporta sa mga ugat at nerbiyos. Kung babalewalain ito, nawawala ang pagkakataon na mapabuti ang daloy ng dugo at gawing mas malalim at komportable ang inyong nararamdaman. Marami ang nagtataka kung bakit mabigat ang kanilang puson pagkatapos. At ang isa sa mga dahilan ay ang hindi maayos na sirkulasyon sa gitnang bahagi ng balakang. Ang 4 na gawing ito ay maaaring hindi naging problema noong kayo ay bata pa. Ngunit sa edad na 60, sila ang maaaring dahilan ng inyong mga inaalalang problema. Ang daloy ng ihi na humina, ang kirot, ang madaling pagkapagod, at ang pagbaba ng kakayahan. Ngunit huwag kayong mag-alala. Sa oras na ayusin ninyo ang inyong paraan, ang inyong katawan ay magsisimula ring tumugon. Hindi ito mangyayari sa loob ng isang gabi. Ngunit kung aalagaan ninyo ang inyong katawan, mararanasan ninyo ang isang tiyak at pangmatagalang pagbuti. Paano ba ang tamang paraan para mapangalagaan ang prostate at makaramdam ng mas malalim na ginhawa?
Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente na sa edad ninyo, ang gawaing ito ay dapat ituring na isang uri ng pag-aalaga sa sarili upang mapanatili ang daloy ng dugo at balanse ng sistema. Kapag nagbago ang inyong pananaw, susunod ang inyong paraan. At kapag nagbago ang paraan, ang pakiramdam pagkatapos ay magiging mas magaan at payapa. Ang unang prinsipyo ay, huwag maghigpit at huwag magiin ang paghaplos. Sa halip, gumamit ng malumanay at dahan-dahang ugnayan. Ang katawan sa edad na 60 pataas ay nangangailangan ng mas mahabang oras para maging handa ang mga ugat at nerbiyos. Kung simula pa lang ay mabilis na, ang prostate ay agad na mapipilitan at ang mga nerbiyos ay magiging tensyado. Gumamit ng ligtas na lubrikant upang mabawasan ang gasgas at haplusin ang kabuuan ng may pantay na ritmo. Hayaan ang katawan na dahan-dahang magbukas at hayaang kusa at natural na dumaloy ang dugo. Marami ang nagugulat na sa simpleng pagbabago mula sa mabilis patungo sa malumanay na haplos, nawawala ang kanilang sakit at mas tumatagal ang kanilang lakas. Ang ikalawang prinsipyo ay, huwag biglain ang huling sandali. Napakahalaga nito. Habang nagkakaedad, ang prostate at nerbiyos ay hindi mahilig sa biglaang presyon. Subukan ang simpleng teknik na ito. Kapag naramdaman ninyong malapit na ang sukdulan, huminto muna ng ilang segundo. Huminga ng malalim at dahan-dahan at hayaang mag-relax ang katawan bago ituloy muli. Itinuturo nito sa inyong katawan ang pagkontrol at pinoprotektahan ang prostate mula sa biglaang pagpiga. Sa simula, maaaring manibago kayo, ngunit sa kalaunan, ang pakiramdam pagkatapos ay magiging mas magaan at hindi nakakapagod. Ang ikatlong prinsipyo ay, bigyang pansin ang bahagi ng perineum. Hindi kailangan ng komplikadong gawain. Kapag malapit na ang sugdulan, ilapat lamang ang palad o ang dulo ng mga daliri sa bahagi sa pagitan ng bayag at puwit ng may bahagyang ugnayan. Hindi kailangang madiin, sapat na ang maramdaman ang bahagyang suporta. Sinasabi ng maraming Ginoo na dahil dito, ang kanilang nararamdaman ay mas buo at nawawala ang bigat sa puson pagkatapos. Nakakatulong din ito sa mas maayos na pagdali ng ihi dahil mas napapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa balakang. Maari isipin ninyo kung ang maliliit na pagbabagong ito ay talagang makakatulong. Naiintindihan ko ang inyong pag-aalinlangan dahil marami ang naniniwala na gamot o operasyon lamang ang sagot. Ngunit ang totoo, ang ating katawan ay marunong maghilom kung itatrato lamang ito ng tama. Nakita ko ito sa maraming pasyente at nais kong ibahagi sa inyo ang kanilang mga kwento. Hindi kayo nag-iisa. Naalala ko si Lolo Carding, isang 71 taong gulang na taxi driver. Mahigit 40 taon siya nagmamaneho. Sabi niya, tuwing naghahanap siya ng ginhawa, laging mabigat ang kanyang puson at mahapdi ang pag-ihi. Akala niya ay katapusan na ng kanyang sigla. Tinuruan ko siya ng 3 bagay. Bawasan ang diin, bagalan ang bilis, at huminto ng ilang segundo bago matapos, habang nilalapatan ng mahinang haplos ang kanyang perineum. Pagkalipas ng 1 linggo, bumalik siya na may masayang muka. Sabi niya, hindi niya akalain na ang ganoong kaliit na pagbabago ay magbibigay ng malaking ginhawa. Hindi na siya ganoon kapagod at bumalik ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Nariyan din si Mang Danilo, 62 taong gulang na dating empleyado ng gobyerno. Nawalan siya ng kumpiyansa dahil sa panghihina ng kanyang kakayahan. Tinuruan ko siyang sanayin ang paghinto bago ang sukdulan bilang isang paraan ng pagkontrol. Sa simula ay nahirapan siya, ngunit makalipas ang ilang linggo, naging mas matatag ang kanyang katawan at nawala ang takot niya sa pakikipag-ugnayan sa kanyang asawa. At si Mang Isko, 68 taong gulang na may matagal ng problema sa prostate. Sa paggamit ng mas masuyong paraan at paglalapat ng kamay sa perineum, naging mas maayos ang kanyang pag-ihi at nawala ang kanyang mga nararamdamang kirot. Sabi niya pa sa akin na parang nagkaroon daw ng sapat na pahinga ang kanyang prostate. Sila ay mga ordinaryong lalaki na katulad ninyo. Nang yakapin nila ang pagbabago, tumugon ang kanilang katawan. Ito ay patunay na ang inyong katawan ay may kakayahan pang bumuti, kailangan nyo lang itong pakinggan at tratuhin ng may higit na pagkalinga. Sa aspeto ng siyensya,
Ang prostate ay napakahalaga sa bawat yugto ng ating buhay. Ngunit habang tumatanda, mas madali itong mamaga. Ang sobrang agresibong paraan ay nagpapahirap sa prostate na hindi na ganoon kalambot. Gayon din ang testosterone. Kapag mababa na ito, kailangan ng mas mahabang oras para makabawi. Kung pipilitin ang bilis, mas maraming enerhiya ang nauubos kaysa sa kaya nating likhain. Dapat din nating alalahanin ang ating pangkalahatang kalusugan. Ang tamang pagkain ay malaki ang tulong sa prostate at sirkulasyon ng dugo. Kumain ng mga isda, olive oil, avocado, kamatis, broccoli, luyang dilaw at mga mani. Mahalaga rin ang zinc para sa kalusugan ng mga lalaki. Iwasan ang masyadong mamantika at maalat at limitahan ang alak dahil ito ay nagpapatigas sa mga ugat at nagpapamaga sa prostate. Isang simpleng gawi ay ang pag-inom ng isang basong maligamgam na tubig sa umaga upang gisingin ang sirkulasyon ng dugo. Ang ehersisyo naman ay hindi kailangang mabigat. Ang 30 minutong mabilis na paglalakad araw-araw ay sapat na. Subukan din ang pagpapatatag ng mga kalamnan sa bandang balakang o ang pelvic floor exercises upang mapabuti ang inyong kontrol. Huwag din nating kalilimutan ang sapat na tulog. Ang testosterone ay ginagawa ng katawan habang tayo ay mahimbing na natutulog. Kung kulang sa tulog, lalong hihina ang inyong enerhiya. Higit sa lahat, iwasan ang matagal na pag-upo. Kung kailangang maupo, tumayo at maglakad-lakad bawat oras upang hindi maipit ang daloy ng dugo sa inyong prostate. Ang paghahanap ng pansariling ginhawa ay hindi isang bagay na dapat ikahiya. Ito ay bahagi ng inyong kalusugan. Ang mahalaga ay kung paano ninyo ito gagawin. Kapag ginawa ito sa tamang paraan, ito ay magiging isang malusob na gawe na mapapanatili ng inyong sigla. Kung nararamdaman ninyong mabigat ang inyong puson, may kirot, o mabilis kayong mapagod, huwag itong balewalain. Senyales yan ng inyong katawan na kailangan ninyo ng pagbabago. Maging mas matalino, mas banayad, at mas mabait sa inyong sarili. Ang prostate ay maaaring bumuti, ang nerbiyos ay maaaring tumatag, at ang sigla ay maaaring bumalik. Kailangan nyo lang bigyan ang inyong katawan ng tamang oras at kaukulang paggalinga. Kahit anong edad ninyo, laging may pagkakataon para sa pagbabago. Simulan ito sa pakikinig sa inyong katawan. Huwag gawing kompetisyon ang inyong pribadong oras. Gawin itong sandali ng pag-aalaga sa inyong kalusugan at kumpiyansa. Sana ay nakatulong ang mga payong ito sa inyo. Kung mayroon kayong mga katanungan, mangyaring mag-iwan ng komento. Mag-subscribe sa ating channel at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kapwa-Ginoo. Ang kalusugan ng lalaki ay susi sa isang masaya at makabuluhang buhay. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Patuloy ko kayong babahaginan ng mga impormasyong base sa siyensya at madaling maunawaan para sa inyong ikabubuti. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video. Maraming salamat po.